At, at for the first time na hindi nagbuo ng endorsement ang iglesia. 8 lang. Oh, Julie. Hello, magandang hapon po sa lahat, no? At ito naman ang ating pag-usapan po. Pag-usapan natin ay isang napakalaking balita ito. Yayanig ang mundo. Yayanig ang Pilipinas. Yayanig ang puso ng mga tulpo. So ano ngayon ang ating pag-usapan? Ang pag-usapan na ma-disqualify si Erwin Tulfo. Oh, lumabas po na sa huling ano ng tingnan natin ang Rappler na lumalabas po sa halalan sa senatorial ay number 4 si Erwin. Number 4 si Erwin Tulfo. Ayan. Ngayon, kung number 4 ba, ano ibig sabihin yan? Kung ma-disqualify siya. Kasi halos sigurado naman ako kung batas ang pagbabasihan na disqualified siya. So kung tanggalin si Erwin Tulfo, aakyat ang number 13. Alam mo pa rin, sino number 13? Sa tunay kay Attorney Danilo Pelayo. Ang number 13 po ay si Mr. Ben Bitang Tulfo. Nako, Tulfo in, Tulfo out. Ang mangyari dito. Sana, ipa-disqualify din ni Bong Revilla habang hindi pa nakakuha kasi wala tayong budget eh. Kung bigyan nyo ko ng budget, papailan ko ng disqualification si Ben Tulfo. Kaya lang, wala tayong budget pang papail eh. Para ang hahabol, pag natanggal si Erwin Tulfo, papasok si Bong Revilla. O di kaya pwede rin si Binay, Abi Binay, pero number 15 si Abi Binay eh. Okay, si kapatid na Binhar Abalos. Layo niya, number 16 eh. So hindi siya magbebenepisyo. Ang magbebenepisyo sa kanya po ay si dapat sana ang malapit ang kasunod. Pag natanggal si Erwin, aakyat si Aimee maging number 11. Aakyat si Lito Lapid maging number 10. Tapos, ang number 12 ay dapat kung sino ang number 13. Ngayon, ang problema, number 13 ay si Ben Tulfo. So kung tanggalin si Tulfo Erwin, Tulfo out, Tulfo in. Yan po ang mangyayari. Kaya ang lakas po ng akin ayon sa batas, mas napakalakas po ng petition for disqualification ko po laban kay Erwin Tulfo. So ngayon, hindi ko alam kung saan pupulutin ito si Erwin Tulfo. Pag naiano ko na ito. Pag naibanat ko na ito, madesisyonan. Ang COMELEC ay meron sila hanggang bukas na lang at magdidesisyon na sila kay Erwin Tulfo na kaso. So yan po ang nangyari dito sa labanan na ito. Tingnan ko, i-discuss ko lang sandali kung anong aking dahilan bakit ko pinapadisqualify si Erwin Tulfo. Ang pinapadisqualify ko po siya sa rason, number 1 na rason po yung citizenship niya. Siya po ay Amerikano. So hindi pwede siya maging senador ng Pilipinas. Akalain mo naman parang si Trump naging senador ng Philippines. Parang gano'n lang ang mangyari. Ilabas ko po yung petition natin for disqualification laban kay Erwin Tulfo. Ito. Ito, ipakita ko sa inyo yung petition. Ito po may case number na 042. Ayan. So ito po yan. Ilabas ko sa screen para makita nyo ang petition. Enter Erwin Tulfo. Yan. Petition for disqualification ni Erwin Tisiba Tulfo. Punta tayo sa summary of the grounds. Ang sa summary ng mga grounds, ibig sabihin rason. This petition is filed under the following grounds. Number 1, ay may 20-year disqualification pa siya ayon sa aking argumento na pagka-moral turpitude sapagkat
na sentensyan siya at na-affirm ng Supreme Court ang sentensya sa kanya na nagkasala siya sa salang libel. At sa bawat count ng libel, bawat isang kaso ay 5 taon po ang kanyang pagbabawal sa kanya na magiging public servant. At ang pangalawang rason ko po ay hindi siya Filipino citizen. Bakit naman hindi siya Filipino citizen? Yan, i-discuss natin. Ang pangatlo na dahilan po ay linabag niya ang equal access to opportunities in public service na clause. Number 4 ay nilabag niya ang political dynasty dahil nandiyan na si Rapi Tulfo, hindi na siya pwede magiging senador. Kasi pang-apat din, ay kung maging senador siya, that is a violation against the independence of the Senate and each member of the senator. Bakit? Kasi kung senator na dyan si Rapi Tulfo, maging senator pa, paano pa maging independent of each other yung si Erwin at saka si Rapi? Siyempre, kung ano ang posisyon ni Rapi pagdating sa trabaho o posisyon man ni Erwin, suportahan ng isa. So, hindi na sila maging independent. So, number 5 na rason ko po ay wala siyang academic qualification. Hindi siya nakagraduate. So, ano ka klase? Nagpo-promote na lang tayo ng tinatawag na hindi edukasyon. It's all right na maging senador, it's all right na hindi makatapos sa pag-aaral sapagkat maging senador ka naman. Yan po ang mensahe diyan. Pati kaya dapat kasuhan ko rin si Lito Lapid ng ganon. Siyempre, pag makahanap pa lang ako ng pera pambayad sa filing fee sa Comelec, kakasuhan ko rin. Okay? Siyempre, kakasuhan ko na rin si Ben Tulfo na dahil sa gano'n, na ipa-disqualify din siya at may pwede siyang papasok kung matatanggal si Erwin Tulfo. Kaya tanggalin si Erwin Tulfo sa number 4 at para naman sa pamamagitan ng batas, kasi budol siya. Binudol niya Pilipino, binutol siya ng mga botante niya sa paniniwala na siya ay kwalipikado na magiging senador. Pero katotohanan, siya ay Amerikano. O, bakit siya Amerikano? Itong i-discuss natin. Ito po, bakit siya Amerikano? Ito. Ito po ang rason ko. Itagalogin ko ito kasi naka-English eh. Ang problema lang ito kasi naka-English. No? Not a Filipino. Ang pangalawang rason kung bakit pinapadisqualify ko si Erwin ay sapagkat ginamit niya ang pangalan na Erich Sylvester Tulfo. Ngayon, sino ba si Sylvester? Actually, pangalan ng tatay niya, pangalawa yan. Ramon Sylvester Tulfo Sr. Yan ang pangalan ng tatay niya, na sundalo nung araw. At siya ay ipinanganak sa kanyang nanay na si Miss Tisiba na na-meet ng kanyang tatay sa Davao Oriental nung doon na kadestino yung tatay niya. So ngayon, nung pumunta si Erwin Tulfo sa Amerika, dahil sumibat siya at nahuli siya doon sa dollar smuggling sa panahon ni Apo Lakay Marcos at dahil sinave siya ni Fabian Ber sa pakiusap ni Ramon Tulfo na kapatid niya ay pinasibat siya sa Amerika. So dollar salting, nag-i-escort ng mga dollar, tutulak siya ng mga cart. Ang laman ng cart ay mga bag na may mga lamang dollar. Bawal niya magpuslit ng dollar palabas ng Pilipinas. Ginawa niya. Alam mo, parusa nun, firing squad. Kaya, pinalusot nila ni Fabian Ber, na sikat nun na AFP Chief of Staff, at saka ni Ramon Tulfo Sr. at Jr., si Erwin Tulfo. At para makalusot, tagal doon, pumasok siya piniki niya yung birth certificate na kuno na pinanganak siya noong December 30, 1965 sa Hawaii. At nag-apply siya ng pagkasundalo sa Amerika at natanggap naman siya noong 1988, sundalo siya. Kaya noong 1991 na Iraq War ay nagsilbi siya bilang sundalo ng Amerika. At bago siya magsilbi, siyempre hindi ka naman tatanggapin sa pagiging sundalo kung hindi ka manumpa. Nanunumpa ako sa batawat ng United States of America. Nanunumpa ako na ipagtanggol ko ang konstitusyon ng United States of America. Nanunumpa ako na magiging tapat ako sa bandila at konstitusyon at mga batas ng United States of America. Yan po ang pagsusumpa na yan ay oath of allegiance yan. At nakadeklara po
sa Section 5 ng Article 5 ng ating Constitution that sa citizenship that dual allegiance is prohibited in our country. So ngayon, pagka ganon, paano ganyan ang problema ni Erwin Tulfo? Citizen ka. Pagkatapos, hindi lang yan ang ginawa niya. Gamit-gamit ang binuo o inimbento niyang pangalan na Erich Sylvester Tulfo ay nag-apply pa siya ng US passport. Kaya noong 1991, nabigyan siya ng US passport. So, yung binigay sa kanya US passport ay nakapangalan kay Erich Sylvester Tulfo. At 2001, nabigyan ulit, ni-renew ang passport pang unang beses, pangalawang passport na yun, na US passport. Tapos 2011, nabigyan naman siya pangatlo, at 2021, pang-apat. At sinuko lamang niya yung August 27, 2022, doon niya sinuko sa US Embassy dito sa Manila. Sinuko niya yung passport na yun. In other words, ang tanong, Amerika, pwede ba siya maituturing na Amerikano? Dahil naging sundalo siya, nananumpa siya sa watawat at konstitusyon at batas ng Amerika, at natapos niya pagiging sundalo niya noong 1996, at nabigyan siya ng US passport at nagpanggap siya na siya ay si Erich Sylvester Tulfo at nagpanggap siya na siya ay Amerikano. Siya ay isinilang sa Hawaii. Yan ang pagpanggap niya. So, ang tanong dyan, because of that, Elwit, sapat ba yan para sabihin na disqualified siya ay kinukonsidera siya na American citizen? Ang aming argumento po, ang aking argumento, kasama po si Attorney Diosdado Calonge, ay Amerikano siya, hindi siya Pilipino. So, ngayon, ang depensa niya, sa kanyang sagot, kasing abogada niya, si Attorney Karen Jimeno, hindi, iba daw yun si Erich Sylvester Tulfo, iba naman daw si Erwin Tisiba Tulfo. Yan ang argumento nila. So, sa makatid, kung pag-usapan natin ay si Erwin Tisiba Tulfo, siya ay Pilipino. Yan sabi niya. Tapos, nagpresenta pa sila ng birth certificate ni Erwin Tisiba Tulfo na ipinanganak noong August 7, 1963. Hindi ko magkamali, August 7 ba yon? At nagpresenta pa sila ng passport ni Erwin Tulfo na Philippine passport. Yan pong pinakita. So in other words, kung ano man parang gusto na palabasin ay pagkakamali lamang yung inilagay na passport sa ilalim ng pangalan na Erich Sylvester Tulfo. Okay? Maniwala ba kayo dyan? Okay, bago ko ipagtuloy, shout out muna ako. Kay Imor Nibal, yan sa La Union. Walang lusot sa kandidato yun yan. Mamatatagal, masasayang lang pagkatatakbo ni Erwin dito. Kasi yung probinsyano, saan ba kinasuhan? Yan para ma-disqualify. Doon ko po kinasuhan sa Comelec. Ang palugit ng Comelec para makapag-desisyon sa kaso ko ay hanggang bukas, May 14. Kasi iyon ang pang 30th day. Imelda Panaligan, sana wag makapasok yung mga Tulfo na yan, kayabang at maangas. So your game is a scam, shame. The cause is not the problem, doctor. The case is not the problem, Toto. It's George Garcia. Mapilitan din si George Garcia dito. Kasi ang gagawin ko, hikayatin ko si Bong Revilla na ipaluap niya ang kaso para matanggal si Erwin Tulfo at aakyat ngayon at magkaroon siya ng chance at kakasuhan din si Ben Tulfo dahil sa kanyang dynasty. At hindi pagkatapos ng pag-aaral, ay huwag lang pagtapos pag-aaral kasi hindi rin nakatapos pag-aaral si Bong Revilla. So, yan, basta pwedeng sabihin yun, pag mapatanggal yung dalawang Tulfo sa linya, ay siya na ang kasunod nun na maging number 12 siya. Yan po ang susi, tanging susi ni Bong Revilla para baka masilit, masilat niya ang pang-12 poste ng pagkasenador. So, tapos, sino pa? Si Something and Meditation. Dr. Toto kasi sana ma-disqualify nga si Erwin Tulfo para hindi siya makaupo bilang senador. Shalom! Your game is a scam, shame. I would love to put my faith in this, but we've seen the situation already with Raffy Tulfo. George Garcia will just sit this out. Hindi lamang po siya ang mag-decision pati lahat ng iba pang komisyon mga member ng komisyon Justin Dave Lagria, hello Toto, pa-shoutout from Davao. Maayong hapon diha sa Davao. Bisag asa mo sa Davao, Davao City, Davao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao de Oro, and Davao Occidental. Maayong hapon kaniyong tanan.
Okay? Sino pang iba? Si Helen Bagyo. Hindi dapat umupo. Yes, Emiliano Camo. Sir, Dr. mayabang mga tolpo. Reggie Regal Felipe. Sana ma-disqualify si Sylvester Erich Tolpo. Baliktarin mo, Erich Sylvester Tolpo po. Si Hilbert Labrador, palagay ko mga 30 to 40% lang ang credibility ng senatorial election results. Check. Mas mabuting manual counting. Yes, andun pa rin ako, dapat manual. Teresita Rivera, Banda Tulpos from running to any election post for their attitudes, bastos at mukhang walang inaral. Grabe ang panlalait. Kay BP Lenny, walang respeto. Piling sila yung mga hari. O tama po kayo, Reggie Regal Felipe, i-post mo, Doktor. Yes, i-post ko talaga ito. Romel Bingson, dapat disqualified outright yan si Erich. Kaso ang salarin si George. Again, ibang-iba ka, George! Ibang-iba ka, George! Ibang-iba ka, George! Mag-resign ka na lang! George Erwin Garcia. Anyway, pasalamat po ako kay Attorney Jeril Harold Respicio na tumatakbo at nananalo na ngayon na bilang Vice Mayor ng bayan ng Reyna Mercedes, Isabela. Ibangon mo po, attorney, ang bayan ng Reyna Mercedes at ang lalawigan ng Isabela at ang mga Ilocano dyan sa Isabela. Sapagkat po, nasira ang reputasyon ng Isabela dahil dyan sa tulay na yan sa Kabagan Santa Maria Bridge kung saan nalagapak dahil sa korupsyon. Okay? So, dahil kay Attorney Jeril Harold Despicio ay napilitan ang COMELEC na huwag ikabit ang mga USB at saka mga kabit para sa tawag nito para sa Starlink na ikabit sa internet ang mga kwan. Kaya hindi nila kinabit, kaya medyo magandang laban. At mabilis naman ang pagdating ng resulta, ibig sabihin epektibo pala ang Starlink. Kasi maraming lugar sa Pilipinas ang walang internet. Starlink na nga ginamit nila. So ngayon, nauna pa daw ang Starlink na dumating ang result kaysa yung internet. So ganun katindi ang Starlink. So kahit yung mag-eleksyon, doon ako buboto sa buwan, kakanta lang ako, sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan. Ganun na lang magyari. So anyway, ban, prohibit, disqualify, Erwin Tolpo. Ben Tolpo, ikaw papasok kung matanggal si Erwin. Kaya awayin mo na si Erwin. Kaya ang gagawin nyo, kayo na interesado sa pwesto ni Erwin, ay hinihiling ko sa inyo, tulungan nyo ako. Lapitan nyo ang COMELEC. Bahala kayo kung paano malapitan yan. Trabahoin nyo, pailalim, paitaas. Siyempre ko, di kaya, mag-join kayo sa petition ko. Ini-encourage ko si Bong Revilla. Mag-join ka sa petition ko na ipa-disqualify si Erwin Tolpo at isama natin si Ben Tolpo kasi mayroong tinatag na dynasty sa Senado. Diba? Kasi ang theory ko dyan pare, ang Senado ay ginawa ng konstitusyon para magiging independent at magiging konsiyensya ng bayan. Paano ngayon mag-independent ang Senado kung dalawa sa Senado ay magkapatid kagaya kay Villar, kagaya kay Cayetano? Paano sila maging independent of each other? Siyempre kapatid mo yan. Pag bumoto, di dalawahan na kayong boto kagad. Hindi independent ang isip mo pag may kasama ka na senador din, kapatid mo. Di ba? So wala na ngayong silbi. Kaya nga, tulungan mo ako, Mr. Bong Revilla, para mag-join kayo sa petition ko. Ang number ng petition ko, 025 025-004-042. Yun, DC. Yan ang number ng ko ng tawag nito, ng aking tinatawag na petition laban kay Tolpo. So, magandang hapon, Melody Abel Atienza. Parang hinaharang na naman po si Attorney Harold ng COMELEC. Pinapedisqualify siya kahit panalo na. Hindi bale, mananalo yan si Harold. Tutulungan siya ng aming dasal. At saka abogado siya, alam niya, ang sagot niya ay tama. So agree, walang laya ng pag-iisip. Tama, yun ang tamang Tagalog. Walang layang pag-iisip ang senador kung mayroon siyang kapatid. Kaya kailangan ang mga lahat ng senador ay malaya ang isip at makapag-desisyon. At bawal na bawal yan, pre, kapag ang senador ay tuta ng presidente.
Lahat na lang ng gusto ng presidente, magnakaw dito, nakaw doon, oo na lang si Mr. Senator. Di ba? So kaya ganun ang dapat ating ipaglaban. Okay, tulungan niyo ako, magdasal tayo na sana tumalab itong aking petition for disqualification laban kay Erwin Tolpo. Magandang hapon po sa lahat. Hermes Pulyoso, good afternoon. Teresita Rivera, lawmakers, lawbreakers. Cassandra Daisy, agree, walang laya sa pag-iisip. Maraming salamat po.